kanina kasama po namin ang grupo ng Pamalakaya. I know this is for Department of Agriculture, pero last time kasi nung kausap namin kayo ni Manong Ted, ang binabanggit ninyo, since AIX fund naman po yung gagamitin dito, baka pwede talaga nating matulungan yung mga kapatid natin who are in crisis situation. Nabanggit po kanina nung kausap namin from Pamalakaya na meron daw mga mangingisda na ang kinikita na lang sa isang araw ay 65 to 100 pesos. Merong mga iba na isang buwan na hindi pumapalaot. Pwede ba sila? Eligible ba sila na tumanggap ng tulong under DSWD? Well, of course, DJ Shasha, alam natin na meron pong ipinoprovide ang Department of Agriculture na tulong pinansyal din. But sabi ko nga po, kung kinakailangan po na i-assess natin sila for assistance individuals in crisis situation dahil sumasailalim sila sa matinding krisis, ay maaari naman po silang magtungo sa aming crisis intervention unit. Oo, pwede dun sa ibang unit, not with the fuel subsidy program na ginagawa ng DSWD ngayon. Again, DJ Shasha, yung binibigay ng DSWD is not fuel subsidy. Oo, cash aid. DOTR po yung fuel subsidy. Oo, cash yung aid po ito. sa DSWD ay cash relief assistance. That's Oo. correct. Ngayon kung halimbawa, talagang sumasailalim sa matinding krisis, i-assess naman po yan ng ating social worker. Maaari po silang magtungo sa aming pong assistance individuals in crisis situation, crisis intervention unit para po ma-assess ng ating social worker at may bigay yung karapatang tulong. Kasi sa assessment na ginagawa ng social worker, may tinatawag tayo na case referral pathways. Halimbawa, nakikita na baka hindi naman immediate assistance ang pwedeng i-provide. Baka pwedeng tulungan natin sa kanilang livelihood wherein papasok yung ibang mga programa ng DSWD. Yun yung sinasabi ko na kahalagahan ng assessment po ng ating mga social workers. Sexy Maricel po ulit ito. Yung sinasabi po ninyo na para dun sa mga fishermen, tsaka po yung mga farmers natin, isa-isa ang magiging lapit nila sa DSWD, ganun po ba? Para po, kung i-assess kung pwede silang maging bahagi nitong AIX, hindi kagaya ng mga drivers na talagang may listahan coming from operators. Ganun po bang mangyayari sa kanila kung sakali? Yes, Maricel. Kasi ang mga farmers, mga fisher folks, may tinatanggap ding ayuda mula sa Department of Agriculture. Yan po yung alam natin na intervention din. Kasi sabi ko nga, nagtutulong-tulong po lahat ng ahensya ng pamahalaan para po yung mga existing programs and services natin ay magamit para matulungan ng iba't ibang sektor sa ating dito. We understand that, ASEC, and alam din naman po natin that we have limited funds. Pero I wonder, bakit po kaya yung mga drivers, aside po dun sa AIX from DSWD, meron din naman silang fuel subsidy from DOTR. Pero ano po kaya ang nangyari? Bakit po yung ating mga fishermen and farmers, ang nakalaan lamang po talaga na tulong sa kanila ay yung from Department of Agriculture? Well, sabi ko nga kanina, Maricel, tulong-tulong naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakikita naman po natin yung mga sitwasyon at ina-assess din yung mga iba't ibang mga pangangailangan natin. Sabi nga rin po namin sa DSWD, tumutulong din naman kami para ma-complement kung ano mga assistance na ipoprovide ng ibang ahensya ng pamahalaan sa ating pong mga farmers. But sabi ko nga, kung kinakailangan pa ng karagdagang tulong, at kasi nakikita natin na talagang in crisis situation yung ating pong mga kababayan na mga magsasaka, ay maaari naman po natin silang ma-assess under the assistance to individuals in crisis situation sa other programs in service of the department. So para po dun sa ating mga magsasaka at saka po yung mga mangingisda, ano po yung kailangan nilang dalhin? Baka may mga kailangang katibayan kung sakali po napupunta sila sa DSWD office. Kung magtutungo po sila sa mga crisis intervention unit ng DSWD, sila po ay i-assess, interviewin ng mga social workers. So magdala po sila ng kanilang ID, magdala po sila ng anumang proof na sila nga po ay sumasailalim sa matinding krisis. Kasi Maricel, magkakaiba naman tayo ng krisis, Yes. no emergency na kinakaharap sa pang-araw-araw. So yun ang titignan po ng ating pong mga social workers. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph.
At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa